Umingay sa social media ang isyu tungkol kina For the Person, Kamangyan, at Jen. Matapos kumalat ang ilang posts at pahayag tungkol sa kanilang pagkakaibigan at umano'y hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng kontrobersya, napansin ng mga netizens ang umano'y pagbanggit at pagtatanggol ni Kamangyan kay For the Person. At usap-usapan din ngayon sa social media ang naging pahayag ni For the Person matapos siyang may ugnay sa umiinit na isyu. Dahil dito, mas lalong naging interesado ang mga followers kung ano talaga ang pinagmulan ng isyu. Tara, panoorin natin. First of all, humihingi po ako ng kapatawaran sa pananahimik ko nitong mga nakakaraang araw. Sobrang kinailangan ko po ito para sa aking sarili, para makapag-reflect, para makapag-isip, and ngayon po, alam ko na po lahat, nabasa ko na po lahat, napanood ko na lahat, and aware po ako sa nangyari at nangyayari ngayon. Pasensya na po kung nadamay kayo sa gulong to, sa lahat po ng naapektuhan, humihingi po ako ng kapatawaran. Marami din po ang nagtatanong bakit daw po yung sa amin ni Leon ang dali kong nai-address yung problema or nangyari. And alam ko naman pong alam nyo na sinimulan po namin ang For the Leon sa public fan service, and especially naging open po kami sa inyo, sa mga viewers natin. Kaya po, deserve po ninyong malaman ang totoo and malaman ang nangyayari. At the same time, meron pong brand na damay at naiipit. Kaya kailangan po talaga naming linawin ang lahat. At ang nangyaring problema ngayon sa amin is never ko pong ipinablik. Never ko pong ipinost or siniwalat dito sa social media. Kasi po mas pinili ko siyang isettle privately doon po sa mga taong involved na nakapaglabas ng kanilang saloobin. Hindi ko na po kontrol yon, pati po sa aking mga kaibigan na nadamay. Hindi ko na po yun hawak. And pasensya na po sa lahat po ng nadamay dito sa gulong ito. Alam ko po na may mga nasaktan ako, may mga nagawa akong pagkakamali, and wala pong excuse doon sa mga actions ko na yun. At nakatatak na siya sa utak at puso ko. Gusto ko lang din po magpasalamat sa aking mga kaibigan, sa mga taong never akong iniwan, sa mga taong nandyan para sa akin, sa mga nagmamahal, nangangamusta, at sa mga patuloy pong sumusuporta sa akin. Lahat po ng ito is magsisilbing aral sa akin, and muli po, sorry, patawad, and pasensya na po sa lahat. Ito po ay convo namin ni El, February 9, 2024. February 9, 2024. Nag-message ako kay Jen bago to. Ito yung base na lang sa pagkakatanda ko dahil hindi ko na to naaalala because these are, para sa akin ngayon, these are all beneath me. Utang na loob. May mga bagay akong gustong fokusan pero para matapos na to, sige. This is February 9, 2024. Bago ako nag-message kay El, nag-message muna ako kay Jen. Sabi ko, ito na yung kasagsagan na nag-aaway sila. Ito yung kasagsagan na nag-aaway sila. Remember, nakasama ko sila both dahil sa isang brand. Magkakatrabaho kami sa isang brand. Clown. Nag-message ako kay Jen, sabi ko, sorry, natawa ako sa gift. Nag-message ako kay Jen, sabi ko sa kanya noon, okay lang ba na i-message ko si El? Dahil sobrang chaotic na nang nangyayari sa inyo. And then sabi ni Jen, go, binigyan niya ako ng go signal na i-message si El.
So, ito na. Sabi ko kay Elle, May ko to, I told Jen na i-message kita. Hindi ko din alam kung bakit gusto kitang i-message. Maybe because naririndi na ako sa chaos niyong dalawa. But just in case you might want to hear an opinion straight from Jen's friend, sabihin mo sa akin. I will try to understand your whole point of view as well. And also enumerate what I understood from Jen's. Kasi sobrang chaotic and damaging na nangyayari. Let me know you reply to this message or you ignore this, okay lang. I just really want to understand you better and also extend Jen's anger to you for you to have a further understanding kung saan naman din siya nanggagaling and kung sakasakali man na masama yung tingin mo sa message na to or you think I have a bad agenda, hell no. Kakatapos ko lang ikasal dahil kakatapos lang ng kasal ko neto. And I am protecting my peace so wala akong kahit na anong masamang intensyon. Yun yung una kong message. And then nag-reply sa akin si Elle. Yung reply sa akin ni Elle, hindi ko babasahin because I don't know if I have the right to expose what she said. Again, nasasabihin ko lang dito yung mga sa akin. Sabi ko sa kanya, kung nag-aalangan ka din, na mai-screenshot yung mga sasabihin mo sa akin, pwede kang tumawag. I have literally no fucking intention na kumubra ng kung ano man ang ikakasira mo dahil ang purpose ko nga is to understand you better. Alam kong maiisip mo din na magiging bias ako dahil friend ko si Jen and hindi ko yon aalisin sa'yo. Pero itatry ko yung best ko na wag maging bias. Reading ako ng reply mo. And then yun na, ito na yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ate, can I call? Sabi ko, okay, sige. Bigay ko sa kanya yung number ko. Tapos doon na po kami nag-usap. Habang magkausap kami doon, tinanong ko siya kung okay ba sa kanya na makipag-usap kay Jen. Or I don't know if it's the other way. Pero basta ang alam ko, ang purpose nun kung bakit ko siya kinausap, para mag-usap na sila ni Jen. Kasi pare-pareos nga kami nun nasa isang brand. Pare-pareos kami nun nasa isang brand.